Magkano kaya ang kikitain ni Pambansang Kamao laban kay Mario Barrios? Ayon sa report ng Marca, hindi man ito official pero posible daw na kumita si Manny Pacquiao ng $12 billion o mas mahigit pa. Sabi nga dito mga tol, posible umabot ito hanggang $17 to $18 million. Kasama na dyan ang pay-per-view shares. Samantala si Mario Barrios inaasahan na kikita ito ng mahigit $1 million. Kung isasama ang share niya sa pay-per-view at revenue, posible nga abot hanggang $2.5 million. Pero hindi pa ito official mga tol, kung baga estimated lang na nilabas ng Marca. Napakalaking halaga na rin yan mga tol kung aabot sa mahigit 15 million ang kikitain ni Pacman. Kung i-convert sa pera ng Pilipinas, talagang napakalaki po niyan. Sa ibang banda, Cuadrolas Casimero tinanong kung babagsak daw ba si Mario Barrios laban kay Pacman. Sagot naman ni Casimero, suportado ako sa Pinoy pero real talk kasi ako, hindi mababasag si Mario Barrios. Walang masama sa sinabi ni Cuadrolas dahil ang tanong sa kanya kung babagsak ba si Barrios. Kaya ang sagot niya, hindi babagsak si Barrios dahil hindi mababasag. Di naman niya sinabi kung sino sa dalawa ang mananalo. Samantala, weigh-in kanina ni David Picasso versus Kameda. Manipis ang kalawan ni Picasso mga tol. 24 pa lang ito at susunod na laban niya kontra Naoya Inoue. Kapag titignan ang katawan niya, parang tatagos ang suntok ni Inoue. Kapag ang batang to napuruan ni Inoue, talagang may paglalagyan. Pero kung matigas pala si Picasso at may lakas, may paglalagyan din si Inoue. Pero kung sa body shot ito matamaan mga tol, walang matigas na boxer kapag sa bodega tinamaan. Kaya abangan ang laban ni David Picasso sa undercard. Tignan natin ang performance nito kung handa na ba talaga kay Monster Inoue. Samantala, weigh-in naman sa co-main event, Tim Tszyu versus Sebastian Fundora rematch. Sinabi ng defending champion na si Fundora, mas madali na lang sa kanyang rematch dahil kalkulado na si Tim Tszyu. Pero sabi naman ni Tim Tszyu, iba na ang laban nila ngayon. Kaya abangan natin kung makakabawi ba talaga si Tim Tszyu. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Jesse Bam Rodriguez versus Pomelela Cafu. Isang unification fight sa super flyweight division. Kung manalo si Jesse Bam Rodriguez, kasado na agad ang unification niya kontra Fernando Martinez sa November. Malakas din itong si Cafu kaya hindi kumpiyansa si Rodriguez. Ito ang tumalo kay Kosei Tanaka via split decision. Isang African fighter ito, may kartadang 11 wins, 8 KOs, wala pang talo. Si Jesse Bam Rodriguez pa rin ang llamado sa laban pero wag magpakampante, baka biglang masilat. Sa ibang banda, umattend naman si Kit Turman sa Worship Gathering sa Las Vegas kasama ang Team Pacquiao. Yung dating trash talker na si Turman, lumaki ang respeto kay Pambansang Kamao. Matatandaan pa ba ang linyahan dati ni Turman? Siya na raw ang magpaparetiro kay Pacquiao at uuwi sa Pilipinas. Mag full-time senador na lang ito. Pero after the fight, nanahimik si Turman dahil kinain lahat ng sinabi. Kaya mas lumaki ang respeto niya kay Pambansang Kamao. Mas dumami pa ang supporter ni Turman na Pinoy fans dahil sa napakagandang pinakita kay Pacman. Hanggang ngayon inaabangan pa rin ng Pinoy fans ang bawat laban niya dahil isa pa rin si Turman sa delikadong kalaban. Winasak lang naman niya si Mario Barrios. Comeback fight ni Turman matapos ang 3 taon. Si Barrios ang ginawang tune-up. Marami ang hindi believe kay Barrios ngayon pero isa itong delikadong kalaban. Kaya mas ganado ngayon si Mario Barrios dahil may gusto siyang patunayan. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.